Mga ka-venture action, lumabas na rin sa wakas yung totoong proposal ng Los Angeles Lakers para subukang makuha si Giannis Antetokounmpo. Ito yung trade package na hindi basta prediction, hindi haka-haka, kundi actual na structure ng offer na pinasadahan ila. Rui Hachimura, Austin Reeves, Jared Vanderbilt, Maxi Kleber, plus 3 first-round picks, 2026, 2028 at 2030. Kapalit, isang superstar, Giannis Antetokounmpo. At kung titingnan natin sa fans po, pumasa ang trade financially at nagresulta pa ng +2 projected wins para sa Lakers. Unang tingnan natin kung bakit ganito kabigat ang package. 4 rotation players agad ang napulta sa Bucks at lahat sila may role. Si Reeves na primary ball handler, si Rui at Kleber na floor spacers at si Vanderbilt na defensive engine. Para sa Bucks, malaki ang kapalit dahil mawawala ang franchise cornerstone nila, pero kapalit nito ay solid depth at future picks na pwedeng i-rebuild yung team kapag humantong sa puntong ayaw na ni Giannis mag-extend. Para naman sa Lakers, clear ang direction, full win now mode. Kung i-add mo si Giannis kay LeBron at Luka Doncic sa current timeline ng Bench Reaction PH Universe, magkakaroon ka ng trio na kayang mag-dominate sa transition, half-court pressure at mismatches. Pero kapalit naman nito, mawawala halos lahat ng young core at role players na nagbibigay ng stability sa rotation. Ang biggest question, kaya ba ng Lakers punan ang depth na mawawala, lalo na kapag malapit na ang playoffs? Kasi ang trade na to, kahit nagdadagdag ng firepower, binabawasan naman ang lineup flexibility. Isa pang anger dito kung bakit willing ang Lakers maglabas ng 3 first-round picks. Ito yung last set ng picks nila bago maubos ang control nila sa future assets. Kapag tinulak ito, halos lock-in na sila sa trio ng LeBron, Luka at Giannis at wala nang masyadong wiggle room moving forward. Pero malinaw, ang gusto nila, manalo ngayon, hindi next year, ngayon. For the Bucks naman, kung sakaling pumayag sila, magiging strong retooling team sila. May shooters, may defenders, may picks at pwede nilang i-flip ulit ang assets sa susunod na off-season. Kaya hindi rin ito lopsided. Depende talaga kung anong timeline ang gusto ng Milwaukee. So mga ka-bench reaction, sa tingin nyo ba worth it itong actual proposal ng Lakers para kay Giannis? Okay ba na isakripisyo ang Reeves, Rui, Vando at picks kapalit ng elite superstar na pwedeng magbigay ng championship window? Comment nyo sa baba. Gusto naming marinig ang analysis ninyo. Mobley coming over for that double team, somehow finding Bobby Portis. What a beautiful pass. These first 3 minutes of the fourth quarter have been a killer for the Bucks. They had cut the lead to 2. There's Mark Sears driving.